ginawa na ng Amerika ang lahat ng kanilang makakaya upang itigil na ng China ang kanilang panghihimasok at pag-angkin sa mga karagatang nasasakupan ng Pilipinas upang hindi na rin lumaki ng husto ang naturang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa pinag-aagawan nitong karagatan sa West Philippine Sea. Pero tila tayo pa ang niloloko ng China ngayon dahil matapos ang bilateral consultation mechanism noong July 2 at ang di umano'y pinag-usapan ng China at Pilipinas na pahupain ang tensyon sa WPS, ay tila mas lalo pa itong lumala ngayon dahil hindi tumupad ang China sa kasunduan na ginawa nila sa Pilipinas. At ngayon ang mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard ay patuloy pa rin ang paglalayag nito sa West Philippine Sea at tinataboy ang mga Filipinong mangingisda at mga Philippine Navy na nagpapatrolya doon. Matapos ang 5 araw mula noong nilagdaan ng China at Pilipinas ang isang kasunduan tungkol sa South China Sea, ay nagbigay ng pahayag ang Japan sa China na kapag hindi ito tumigil sa paggawa ng mga kabulastugan at pagsira sa kapayapaan sa rehiyon ng Indo-Pacific, ay sila na ang haharap sa China. Sa taunang diplomatic blue book nito, inakusahan ng Japan ang China na naglagay ng pinakamalaking estratehikong hamon sa rehiyon ng Indo-Pacific sa pamamagitan ng mga pagkilos ng militar nito at mga pagtatangka na baguhin ang status quo sa East at South China Sea. Ang ministro ng depensa ng Hapon na si Minoru Kihara at ang kalihim ng depensa ng Estados Unidos na si Lloyd Austin ay nagpulong at tinalakay nila ang pagpapalakas ng kooperasyon sa depensa kabilang ang isang iminungkahing istruktura ng kaalyadong command at control. Subalit tinanggihan ng China ang mga batikos ng Japan at tinawag ito ng China na panghihimasok sa kanilang mga plano at maling akusasyon. Hinihimok ng Japan ang China na bawasan nito ang mga masasamang hakbang sa Pilipinas at sa mga kalapit bansa at sumunod sa international na batas. Sa isang magkasanib na pahayag, ang Pilipinas, US at Japan ay nagpahayag ng seryosong alalahanin sa mapanganib at agresibong pag-uugali ng China sa South China Sea kabilang ang militarisasyon ng mga na-reclaim na tampok at pagkagambala sa pagsasamantala ng China sa mga karagatan ng Pilipinas. Ang tatlong bansa ay nagtatag ng Trilateral Maritime Dialogue upang mapahusay ang koordinasyon at kolektibong mga tugon sa sitwasyon. Inulit din nila ang kanilang malakas na pagtutol sa mga pagtatangka ng China na baguhin ang batas sa Indo-Pacific region at ang status quo sa pamamagitan ng puwersang militar o pamimilit. Mariing kinondena ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang mga agresibong aksyon at panggigipit ng China sa Pilipinas sa South China Sea na sinabihan niya ang China na isang tridor at sinungaling dahil sa hindi pagtupad sa mga kasunduan. Dahil nagalit na ang Japan sa China, gumawa ang Pilipinas at Japan ng isang kasunduan na nagbibigay tulong sa Pilipinas sa oras na magkakaroon ng giyera sa pagitan ng China at Pilipinas. Ang Defense Pact ng Japan at Pilipinas ay nagpapakita lamang ng isang simbolikong kabutihan na ibinigay ng Japan sa ating bansa at sana ay pirmahan na ito ng Pangulong Marcos sa mga susunod na linggo upang matakot na ng husto ang China sa ating bansa dahil meron na tayong Estados Unidos at Japan na handang tunawin ang bansang China kung magdeklara sila ng giyera sa ating bansa. Pero bakit nga ba gustong-gusto makuha ng China ang West Philippine Sea na parang mababaliw na sila at natataranta kapag may mga Philippine Coast Guard na maghahatid ng pagkain at iba pang mga pangangailangan ng mga sundalong Pilipino na nandoon sa BRP Sierra Madre? Alam nyo ba na ang West Philippine Sea na sumasaklaw sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay tinatayang may hawak na 11 bilyong barrel ng langis at 190 trillion cubic feet ng natural gas. At ang karagdagang 6 milyong barrel ng langis at 12 bilyong kubiko na talampakan ng gas ay pinaniniwala ang nasa loob pa lamang ito ng EEZ ng Pilipinas. Kaya lahat ng mga masasamang plano ng China ay gagawin nila kahit sila pa ay gumamit ng dahas upang tuluyan nila itong makuha at palayasin tayo sa sarili nating karagatan. Ang Malampaya gas field sa labas ng Palawan
ay inaasahang mauubos sa taong 2027 at ang gobyerno ng Pilipinas ay apurahang naghahangad na bumuo ng mga bagong domestic energy sources upang matugunan ang mga pangangailangan nito. Gayunpaman, karamihan sa mga kumpanya ng enerhiya ay umiwas sa pagbid sa mga kontrata at sa paggalugad sa West Philippine Sea dahil sa mga panganib na dulot ng pagsalakay ng China. Kapansin-pansin din na pinalakas ng China ang presensya ng Coast Guard at maritime militia vessels nito sa West Philippine Sea sa mga nakalipas na mga buwan. Kabilang dito ang panggigipit at pagharang sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng mga regular na patrol at resupply mission, pagrampa sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, pagpapaputok ng mga water cannon at pagdeploy ng hanggang 27 na barko upang pigilan ang Pilipinas na makapasok sa sarili nitong teritoryo sa paligid ng Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal. Noong 2021, binigyang diin ni Senador Sherwin Gatchalian ang kahalagahan ng pagtiyak sa potensyal ng langis at gas sa West Philippine Sea na sinasabing makapagbibigay ito sa Pilipinas ng kayamanan sa hinaharap at proteksyon mula sa global energy shocks. Gayunpaman, pinigilan ng China ang Pilipinas sa pagsasamantala sa sarili nitong yaman sa pamamagitan ng pagbabanta gamit ang kanilang militar na kapag itinuloy di umano ng Pilipinas ang mga bagong natuklasang kayamanan at hakbang na ito ay magkakaroon ng malaking gulo sa pagitan ng dalawang bansa. Grabe na talaga itong mga ginagawa ng China sa ating bansa. Halos hindi na ipalunok ang kanin na nasa loob na ng ating bibig. Wala ng karapatan ang Pilipinas sa sarili nitong yaman dahil ang mga ito ay sa China lamang. Hindi pwede na ganito na lang tayo palagi. Kailangan nating ipaglaban ang mga kayamanang ito upang maipamana pa natin sa mga susunod pa na mga henerasyon ng Pilipinas. Nagbabala naman ang mga eksperto na ang mga provokasyon ng China ay nagpapataas ng panganib ng armadong tunggalian sa Pilipinas, kaya dapat ang Pilipinas ay handa sa anumang mga binabalak ng China laban sa ating bansa. Gayunpaman, ang China ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagmomoderate ng agresibong postura nito sa rehiyon, subalit kailang maging alerto ang gobyerno ng Pilipinas sa mga plano ng China sa ating bansa. At hindi dapat tayo maging kampante, dahil alam naman natin na ang China ay walang isang salita. Lagi nating itatak sa ating mga sarili na ang pinuno ng China ay wala sa tamang kaisipan. Ang walang humpay na pagsisikap ng China na igiit ang kontrol sa West Philippine Sea at bilang pagsuway sa internasyonal na batas at mga karapatan sa soberanya ng Pilipinas ay hinihimok ng China ang pagnanais nitong pagsamantalahan ang malawak na karagatan sa West Philippine Sea upang makuha ang milyon-milyong toneladang gas na meron ito. Ang West Philippine Sea ay isa lamang sa ibinigay ng Poong May Kapal sa atin na hindi natin alam na sa paglipas ng mga panahon ay ito pala ang magpapaahon sa kahirapan ng Pilipinas. Dahil na rin sa taglay nitong kayamanan,